Kumusta po ang inyong pong monitoring ngayon? Ilang araw na lang, halala na po, barangay at sangguniang kabataan election. So far, ma'am, kumusta na po ang peace and order situation? So far, Sir Aljo, ay tuloy-tuloy po yung ginagawa nating paghahanda para po sa nalalapit na eleksyon. 20 days from now po ay magsasagawa po tayo ng eleksyon. Kaya yung ating pong mga security deployment ay nag-a-adjust na po tayo paunti-unti. At in the coming days po ay yung ating pong mga augmentation doon sa mga areas na may security concerns po tayo ay ida-download na rin po natin. Opo. Okay. Alright. How about yung mga nasa red category? Ilan po mga lugar diyan po sa isinailalim na sa red category monitoring ng PNP, ma'am? As of October 5, Sir Aljo, ay meron na po tayo nirekomenda na around 357 barangays po na nirekomenda po natin na mapasailalim po sa red category. Samantalang meron po tayo mga 1,323 na nirekomendang mapailalim sa orange. Samantalang 1,231 naman po yung recommended natin na ilagay po sa yellow category, sir. Ano ba ibig sabihin ng red-orange, ma'am? Red and orange. Ang ibig sabihin po yon na kapag ang isang area po ay nasa ilalim po ng red category, ito po yung tinatawag po nating areas of great concern. Ang ibig sabihin po na to ay may nakita po tayo na at least one factors po na nakalista po doon sa category yellow. Ito po yung may mga nailista po tayong mga suspected election-related incidents in the last two preceding elections. Meron din po tayong nakikita na mga intense political rivalry and of course yung mga occurrence ng mga politically motivated election incidents dyan sa current election period natin. At meron din po tayong nakikita doon na serious threat coming from the communist terrorist groups and other local terrorist groups. Kapag tayo pong mga factors po na yan, ay meron po sa isang particular na lugar, ito pong mga areas po na ito ay nire-recommend po natin na mapasa ilalim sa red category po. Ito'y Luzon, Visayas, and Mindanao. Mas marami ho ba sa Mindanao, sa Visayas, or sa Luzon? Red category. Ang karamihan po dyan, Sir Aljo, dyan sa 357 ay more than 70% po dyan ay nasa bar po. Samantalang yung iba po ay meron din po sa Visayas at meron din po sa Luzon, sir. Okay. With that, ilan pong ipakakalat yung miyembro ng pulisya sa darating na halalan? Na mga nasa around 187 to 200 PNP personnel ang ipapakalat natin na nationwide, Sir Aljo. Bagamat nasabi ko na nga po kanina na doon sa mga areas with grave concern po ay magdadagdag po tayo ng enough manpower coming from the maneuver forces natin, yung sa ating Special Action Force, to make sure po na itong mga areas under red category ay may enough po tayo na bilang. At syempre, katuwang po natin yung Armed Forces of the Philippines and Philippine Coast Guard sa pagbabantay po sa mga areas na nasabi po. Opo. May iba po tayo, Colonel. Dito po sa sinabi ng PNP na dapat na ring magkaroon ng permit ang mga may airsoft at gun props. Pakipaliwanag po niyan, ma'am. Yes, Sir Aljo. Noong September 28, 2023 po ay naglabas po ng advisory ang COMELEC through their Committee on the Ban on Firearms and Security Concern na yung mga ginagamit po ng mga airsoft, airgun and other gun replica sa mga entertainment and theatrical purposes ay kailangan po na kumuha po sila ng permit po sa COMELEC through their CBF-SC at bibigyan po sila ng Certificate of Authority to transport itong mga gun replica na ginagamit as props po doon sa ating mga entertainment activities po. Opo. Panghuli na lang, ano po ang update sa autopsy result? Lumabas na ho ba? No pong estudyante, grade 4 student na nasawi sa Antipolo City matapos umanong sampalin ng kanyang guro? Ayon po, sir, sa chief po ng Medical Legal Division po ng forensic group ay nasa final stage na po sila doon sa ginawa po nilang autopsy. Bagamat may mga initial findings na po sila, subalit minarapat po nila na magsagawa po ng further histopath examination to further corroborate po yung initial findings po nila sa autopsy. At nangako naman po sila kahapon na mamadaliin po nila
yung paglabas po ng resulta at antayin po natin yun because that will be the basis po kung ano pong klaseng kaso po ang isasampa natin, if any, doon po sa sinasabing guro na nanakit dito po sa batang namatay.